dinownload at pinost. Shinare ko lang yung kanyang post 'no, na yun po ang kanyang sinasabi, na may mga nagsasabi pa nga daw na dito nga sa mga iba-ibang department na hindi na kailangang magtrabaho, antayin na lang daw ang, Vice Presidente 'no na maging, pangulo. Kasi dahil nga sa ginagawa nilang distab, ang alam ng mga DDS ay mapapatalsik si PBBM 'no? Ilan hanapin ko, shinare ko lang yun, yung sinasabi ng isang DDS na 'to, na dati ay, hardcore DDS ngayon ay galit na galit na sa mga Duterte. Hanapin natin, malapit na, malapit na, malapit na. Video yun guys, maiksi lang. Okey, malapit na. So itong DDS na 'to mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo grabe ito kung makapanira noon 'no kay PBBM at kay Elisa, grabe makapanira 'to guys 'no. Pero ngayon ay ano na siya 'no, talagang siya po ay sinasabi na niya yung mga nalalaman niya tungkol dito. Dali, ito ba yun? Ah, sandali, um, Maayong adlaw sa tanan. Alam niyo sa totoo lang sandali titingnan 2016, kung bakit hindi ako sumuporta kay FPRRD at the time, no? Una sa lahat, sandali guys, hindi ko alam kung yun ba yung video na yun, eh. Tatlo kasi yung shinare ko sa kanya, eh. Dali, Hindi ko alam kung yun ba. Pakinggan na lang natin 'no, para malaman natin. Hindi ko alam kung ito ba yung video na yun, eh. Yung sinasabi niya na, ah, yung sa mga ibang ahensya daw nagsasabi na kahit 'wag na daw magtrabaho. Kasi ano, antayin na lang daw kasi uupo na daw si Duterte 'no, si Sara. At yung iba purposely ay hindi inaayos ang trabaho, parang sabotahe 'no, sabotahe sa gobyerno para magalit daw ang taong bayan kay, PBBM at para daw mag-rally ang taong bayan at patalsikin si PBBM. Sandali, tingnan natin kung ito yon. Hindi ko sure kung ito ba yun, eh. maayong adlaw sa tanan. Alam niyo sa totoo lang Tingnan natin kung ito yun, kung bakit hindi ako sumuporta kay FPRRD at the time, no? Una sa lahat, dati akong operation manager ng Girojan Transport. Nabiktima yung aming bus company ng isang tao ni FPRRD, isang FPRRD na sigo, no? Ang nag-extortion sa grupo namin. Tapos nabigyan kami, wala lang nangyari, no? Tapos, pangalawa, meron akong isang kaibigan, no, na namatay, na pinupatulagan namin sa maayong adlaw sa Sandali. Parang hindi ito, eh. Tingnan natin itong isa, ito. dati yung opisina ni Rebecca, isa sa rason na wala akong tiwala dahil sa ginawa nila kay Doc Lumol. Okay? Siya yung author na hinaharas ng mayor sa lugar
Eto yung tinatanong ni Ms. Zack YT 'no, pakisagot bakit tinanggal ng mahal niyong pangulong Anti-Corrupt Commission? Napipigil sana sa mga korap, take note pagkaupo pa lang niya bilang pangulo. So eto 'no, tingnan mo. Kay Bongbong. Dahil sa isip niya na siya'y matutulungan sa mabigat niya na problema. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng closure meeting si Greco at saka yung mayor na yon, tapos ngayon, lumala lang lumala yung mga paghaharap sa kanya until that time na ah ano na siya, nawalan siya ng pag-asa. Kaya nilagay niya yung batas sa kamay niya. Ano sa totoo lang isang politiko, hindi lang dapat yung makikita mo magtutulong daw, magbigay-bigay, hindi ganon. No? Kasi as you remember, what happened to Governor Digamo, okay? Ako naalala ko yung sinabi ni Mayor na ngayon naging congressman na si Judith Digamo. Lumapit na sila sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, tutulungan sila. Kaso, sa hindi maintindihan na pangyayari, wala ding nangyari. Sabi niya, nandun si Bungo, nandun si Bato. All I can say, it's just for Santo, wala talagang mangyayari niyan. Okay? Alam niyo, ang hirap sa mga taong ganyan eh. Hindi dapat na senador ka lang, magsigil ka pag-atas, mag-atas na mag-atas. Tapos kapag pagka-aliado nyo, wala kayong magawa. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, sa hapon pa lang kinausap ako. Kaya takot pa ako na wag ano ko daw kay Kitty. Sorry, katuhan nyo. Puta, ina ninyo. Ang ina nyo. Hayop kayo mga puta, ina ninyo. Kaya na pinapakalat nyo, wala na si Ture. Tapos ibabagsak na si BBM. Puta, ina nyo. Huwag nyo kausapin na parang grade 1 section 11. Tapos kayong puta, ina ninyo. Kanina yung gusto pumutol, ayun, nakita ko. Nandun. Nakita sila ng ikiminayin sa sakyan. Puta, ina nyo. Sayong. So yan po yung i-expound ko ha, kung ano yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi niyong anti-corruption, no? Na tinatag daw ni Duterte na ni isa, walang nakasuhan, walang nakulong, no? Yan yung sinasabi niya. Doc Yumol, the best example, lumapit kay Greco Bilheca. Sinabi yung korupsyon na ginagawa ng mayor ng Damitan, sinabi yung pag-involvement ng mayor doon sa illegal substances. Anong nangyari? Wala. Ang daming dokumento, grabe ang dokumento na binigay ni Doc Yumol. Documented yan, pinapakita pa nga niya yan sa social media niya eh. Pati si Maharlika din, no? Pinapakita niya. Kasi kaibigan niya yung Maharlika. So, documented lumapit doon sa PAC na pinagmamalaki niyo na ginawa ni Duterte. Anong nangyari? Si Doc Yumol ang kawawa. Pagkatapos na mag-meeting, no, yung kanyang nirereklamo na mayor ng Damitan, meeting, closed door meeting ni Greco Bellica. After, wala na. Palagi nang ina-ambush si Doc Yumol. Palagi nang binubugbog, ina-ambush, at binigipit pati lisensya, license to operate, his clinic, wala na. Anong nangyari? Naburyong yung doktor. Inilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Kasi wala eh. Biruin mo, lumapit na siya sa presidente ha. Lumapit na sa PAC. Pero anong nangyari? Hindi inaksyonan. The same with Janice Digamo. Lumapit na pala yan sa Pangulo doon sa PAC na yung pinagmamalaki. Pero dahil kaalyado, walang nangyari. Kaya wag niyong pagmamalaki yung PAC ninyo dahil may isa, walang kinasuhan, walang nakulong, protektado ang mga kakampi. Diba? Yun ang katotohanan. At hindi nyo yan mapapabulaanan dahil totoo yan. Diba? So, yung mga kaibigan, no? So, hindi pala ito yung video, no, na sinasabi niya, no? Mga kaibigan, mamaya hanapin ko yung video, sinasabi niya na
meron daw mga ahensya 'no, ngayon sa panahon ni PBBM 'no, na sinasabi, "Ay, huwag na tayong magtrabaho kasi ano, antayin na lang natin na si VP Sara Duterte ang maging presidente." Kasi yun nga ang kanilang aim, babagsak nila ang gobyerno 'no, at si Sara Duterte ang maging pangulo. So, hindi na magtatrabaho ng tama, sabotahe na lang talaga ang gagawin para magalit ang taong bayan. Kaya nga yung sinasabi ko noon, dapat ang ginawa ng PBBM pinalitan niya lahat. Tinanggal lahat ng mga nasa, nasa gobyerno 'no, tinanggal para malinis talaga at lahat ng mga appointed talagang lahat BBM 'no. Pero hindi ginawa ng pangulo natin. Ang ginawa niya in-extend pa nga niya yung mga regular, in-extend niya. Kaya ano nangyari, sinabotahe tuloy ang kanyang gobyerno, 'di ba? Dahil sa sobrang bait ng pangulo natin, pinagbigyan, oh, kita niyo, sinabotahe tuloy ang kanyang gobyerno, 'no, na kung tutuusin dapat tinanggal niya lahat 'yan para luminis ang gobyerno. Kasi ang gobyerno na 'yan 'no, na nandito pa rin sa panahon ni PBBM, 'yan yung mga tao ni Duterte na nagsasabotahe sa ating pangulo. 'Yan ang katotohanan, the truth and nothing but the truth, 'di ba? So, ano pa? Okey, tingnan natin 'to, eto. So, eto pong mga senador 'no, nagtatanong ng master plan, pero anong sabi ng dating, secretary si Bonoan, ano pong sabi? Ah, Malacanang on Wednesday said that 351 billion flood control master plan from the Aquino administration was not received by the Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Palace Press Officer Secretary Claire Castro clarified that former DPWH Secretary Rogelio Simpson's statement that the Aquino administration completed a multi-billion peso master plan before leaving office, but that succeeding governments did not pursue it. So mga kaibigan 'no, eto pong, Aquino government ay gumawa pala sila ng master plan. Pero pagdating po 'no, sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte ay hindi po nila sinunod. Binalewala po ng Duterte administration, kaya ang nangyari, the next DPWH secretary ay wala din pong master plan. Kasi guys 'no, hindi po basta-basta gumawa ng master plan. It took years. Ilang taon po 'yan, mga kaibigan 'no, na natatapos ang mga master plan. So hindi po, basta-basta na ginagawa 'yan. Kaya nga dapat kung may master plan nung nakaraang administrasyon dapat sana isinunod, pero hindi po sinunod ng Duterte administration. At wala din silang tinurn-over, ang Duterte administration hindi rin nag-turnover ng master plan. Sana kung may master plan sila dapat tinurn-over nila sa Marcos administration para nagamit, kaso wala. Walang tinurn-over na master plan. Yan po ang totoo, 'di ba? So, kaya mga kaibigan galit na galit na sa'kin ang mga DDS, kasi ine-expose ko sila 'di ba? Ine-expose ko ang kanilang poon. Wala kayong magagawa. Ang ating advocacy, fight fake news, expose the truth. Kaya kung kayo'y nasasaktan, umalis kayo dito sa aking live kasi tuluyan pa kayong masasaktan dahil sa katotohanan na aking ihahayag. Make sense? Yan. So let me just repeat, Secretary Bonoan did not receive any turnover from then DPWH Secretary Mark Villar, she also said. So wala pong natanggap si Secretary Bonoan na flood control master plan. Make sense? So ibig sabihin, the Duterte administration, walang master plan, bara-bara lang ang trabaho. Pagkatapos ngayon, oh, ngayon, isisisi niyo lahat sa administrasyon ng Pangulo natin. Sino ba yung mga nakaupo sa DPWH na hindi naman tinanggal ng ating Pangulo? Puro Duterte appointee. Isa lang yata ang na-appoint ni PBBM, si Secretary Bonoan lang. Sabi ko nga sa inyo, kahit i-appoint pa ni PBBM, secretary, kung nagsasabog lahat sa ibaba,
pinagtataguan ang sekretary ng kanilang mga sabuatan, walang magagawa ang sekretary. Dapat talaga lahat linisin, 'di ba? Hmm. At from the mouth mismo ni Duterte sa kanyang talk to the people, inuulit ko, from the mouth of Duterte sa kanyang talk to the people, sinabi niya mismo, hindi naman yun nangyayari sa secretary level eh. Nangyayari yan doon sa ibaba. Yung mga nagkakaroon ng mga korupsyon diyan sa ibaba. Oh, alam niya, alam ni Duterte na merong mga nangyayaring ganyan sa DPWH. Alam niya tungkol sa mga ghost projects, pero wala siyang, 'di ba? Oh. Diyan natin mapapatunayan, no? Ang hypocrisy. Okay. Tingnan naman natin itong link ng isa, itong sa billionario.com, no? Okay. Billionario.com. Tingnan natin. Okay. Wide off the mark. No DPWH flood control master plan was turned over by Villar to Marcos administration. So the same, no? Turnover na master plan at Villar or Duterte administration. Ay, pagkatapos ngayon sasabihin, "Oh, ba't wala kayong master plan?" Hello? Kung may master plan kayo, eh, di sana tinurn over niyo sa Marcos admin para maipagpatuloy. Kaso wala kayong master plan, 'di ba? Hmm. So COA already flagged irregular flood control projects as early as 2016. Yan. So yung mga kaibigan na-flag na pala ng COA since 2016, no? COA already flagged irregular flood control projects as early as 2016. People's Tonight. The Commission on Audit COA had already identified questionable flood control projects as early as 2016, yet many of its findings were left unaddressed, allowing irregularities to persist until they exploded into multi-billion peso scandal, now under the investigation by the House of Representatives. Pa! So mga kaibigan, ito sinasabi ko sabi dito, House Deputy Majority Leader Manila Representative Ernest Junicio Jr. led the exchange with COA Auditor Tracy Sinico, pointing out that if ghost projects exist today, they may have been rooted in irregularities long ignored from the previous years. So pinabayaan, mga kaibigan. So, ito nga sinasabi ko yung bulok na basura, pabayaan mo man, itago mo man yan sa closet, darating at darating ang panahon, sisingaw yan. At talagang malalaman yung bulok na yan. So, ganyan po ang nangyari, no? Tinago lang nila yung bulok na yan, mga kaibigan, over the years. So, ngayon, sumingaw ang Pangulo natin mismo, ang nakaamoy ng pagsingaw ng baho na yan, ng mga flood control, ghost projects. At ang Pangulo mismo natin ang sumigaw ng investigasyon. At ang Pangulo mismo natin ang nag-order to investigate at tanggalin yung mga involved dito, no? So, sabi pa niya, "Ma'am, the reason why I was saying kung meron na baka kayong mga audits mula ng taong 2015 pataas, kaya kung po tinatanong yon ay kung may na-flag down na po ba kayo, because I do believe na kung nangyari ang mga ghost projects ngayon, maaari po siyang nangyari nung mga nakaraang taon. Tama po ba?" So Nico confirmed that COA had long observed red flags in flood control projects, consolidating the findings across the country. Marami po kaming mga observations, hindi ko po siya maisa-isa o mahimay-himay pagdating sa flood control, sir. Kasi po nakakonsolidate po siya. Pero na-flag na po nung as early as 2015 to 2016, she said. Sinico pointed to 2016 as the earliest year she had personally reviewed. So, nung 2016 nakita ko po kasi nabalikan ko, sir, is 2016. Yan, no? So 2016 mga kaibigan, doon pala nag-umpisa, no, na may mga na-flag na, no, na mga flood control projects. Oh, yan.
At sabi pa niya dito, doon sa PCMA po nila, yung ating project and contract management application ng DPWH, naka-report po na 100% completed. Pero as per validation or ocular inspection po ng mga auditors natin, marami po na hindi natatapos or may kulang pa po doon sa mga dineclare nilang 100%. Remember, yung Pangulo natin pumunta mismo doon sa venue na yung flood control. Anong sabi ng Pangulo natin? Tiningnan yung papel. Oy, naka-report 100% completed. Take note, 100% completed. Pero nakita ng Pangulo natin, walang ginawa. Kahit daw first day, kahit daw unang araw man lang na gumawa, wala daw talagang ginawa. Diba? Kaya nagalit na talaga ang Pangulo natin. Galit na galit at eto, pinaimbestiga na lahat, no? Yan po ang katotohanan. So, tingnan natin. Villar nag-promote sa controversial na DPWH District Engineer ng Bulacan. Ang DPWH, Public Works and Highway Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar ang nag-promote na maging District Engineer si Henry Alcantara na iniugnay sa mga controversial na flood control project sa Bulacan. Yan. So, si Mark Villar naman pala eh. Oh, Mark Villar pala. Ay, ala eh. Noon sa Bani-Uy, si Mark Villar pala ang nag-promote nito, no? Panahon nito ni Duterte. So, imbestigahan si Mark Villar. Ipatawag ng Kongreso si Mark Villar para malaman ng taong bayan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, galit na galit sa Duterte, galit na galit sa Diskaya. Pero tingnan nyo, ang mga Villar, grabe ang paglago ng kanilang negosyo. Boom na boom in the time of Duterte. Diba? So, anyari? Anyari dito? No? Anong nangyari dito? No? Tingnan natin ito isa. Okay? Check natin to. Pa. Eto pa, check natin. Okay. Essential kitchen light was 300 pesos. Okay. Check natin. Ano ba yun? Yan. So, eto na. Villar promoted the DPWH district engineer linked to controversial flood control projects in Bulacan. Diba? No? So, yan po mga kaibigan, former Department of Public Works and Highways Secretary now Senator Mark Villar promoted engineer Henry Alcantara who has been linked to the controversial flood control projects in Bulacan as district engineer. Diba? Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Okay. So, napatunayan po natin yan. Ang sinabi po mismo ni Diskaya na 2016 sila nag-umpisa, no? Sara Diskaya, President of Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation said they began engaging with the Department of Public Works and Highways on flood control projects from 2016 onwards. She clarified, however, that the company had started building with the agency as early as 2012 and with local governments even earlier. So earlier, no, as early as 2012, nandiyan na sila pero nasa local government. Pero noong 2016 onwards, doon lang sila pumasok sa mga flood control projects sa DPWH. Yan. So, yan po ang malinaw, no? Yan. O, di ba? Yan po. Yan. So, yan na, mga kaibigan, no? Mga ghost projects, golden contractors, private roads, public money.
'yan. So, the Villar Legacy. Eto daw ang Villar Legacy mga kaibigan 'no, so tingnan po natin 'to 'no. Itong, isinulat sa isang article 'no mga kaibigan na mga ghost projects, mga, golden contractors 'no, private roads, public money. Eto daw yung Villar Legacy. So tingnan po natin ito 'no. Kung ikaw ay halimbawa tanong natin 'no mga kaibigan, tanong natin sa inyo, sa mga nanonood dito. Kung ikaw ay secretary ng DPWH tapos pamilya mo ang may-ari ng mga subdivision, tapos ikaw din ang nagpa-build ng access roads papunta sa mga ito gamit ang public funds, ano ang tawag mo doon? Yan po ang katanungan, Tanong po 'yan mga kaibigan 'no, 'yan. Ni Marivic. Yan, tanong po ni Marivic mga kaibigan, kung ikaw ay secretary ng DPWH tapos pamilya mo ang may-ari ng mga subdivision, tapos ikaw din ang nagpa-build ng access roads papunta sa mga ito gamit ang public funds, anong tawag mo doon? So